Ko kayo lahat at ganun pa rin, we are beautiful people. Yes. The Philippines should be only for beautiful people. Yung Yes. sinasabi natin pag beautiful people, kailangan yung mga taong may golden heart at may golden Paging Sara attitude Duterte ugly. at higit sa lahat, hindi sinungaling, hindi pa Yes. magnanakaw. Yes. So, engineer, ito po. Gusto ko po ito talaga kayo bumanat dito. Binanatan na po namin ito ni anyway, Aling Maria. Okay, sige, ganito. Siguro may initial na kayo sinabi. So, ang kaisipan ko sa ngayon, okay, ganito. Ang problema po natin sa ngayon ay ganito. Sige, ikaw mo, i-sound mo muna yan. Ipe-play ko po tapos Problema komentaryo ko lang, niya. baka i-copyright strike tayo ng UNTV ha. Hindi po. Hindi po yan nagka-copyright. Sige, lang po pakinggan natin. ko. Sige, ito na po. Oo nga, mabait Hindi yan nagka-copyright ang UNTV. UNTV. Kasi yung GMA7 tsaka ABS-CBN nagka-copyright. Hindi po to. Sigurado po ako dito. Ito na po ha. Wala mo na Okay, proceed. The rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Walang intensyon ang Commission on Elections o COMELEC na pangunahan ang desisyon o i-pressure ang Korte Suprema. Nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia sa katunayan. Ay, teka, ito ba yung start? Hindi, no? Hindi ito yung start, ano? Teka. Ito ba yun? Sige, patuloy mo na lang. Okay na yan. Sumunod sila Okay sa yan. mandato ng Korte na isama sa balota ang pangalan ng 5 kumakandidato na nabigyan Sige, ng umpisa ko sa temporary simula. restraining order o TRO sa pamamagitan ng pag-iimprenta muli ng mga balota. Pero ang kanilang panalangin o pag-asa, wala nang susunod. Paliwanag ng Hindi mo Korte, mabubuksan. nakasi sila sa panahon partikular sa pag-iimprenta ng mga balota. December 2024 pa sana nagsimula ang ballot printing. Subalit iniurong ito ng January 6 ngayong taon para hintayin ang desisyon sa mga kaso na apil sa Supreme Court. Kung sakali namang may Kapag may pera na. solusyon ng COMELEC ay sa Election Management System o EMS ay magkakaroon ng feature na pwedeng magdagdag ng pangalan ng kumakandidato. Sa dating EMS, hindi pwedeng magdagdag bilang isa sa safety feature. At this time po, lalagyan namin ng feature na pwede magdagdag at maglagay. Yun po yung implikasyon ng gagawin namin sa election management system. And therefore, sana maunawaan po natin bakit isang tabi natin yung existing election management system. Hindi pwede siyang magdagdag. Pero ang problema ay paano kung nakapagsisimula na sila muli ng pag-iimprenta ng mga balota at may bago na namang TRO. Sabi ni Garcia, ang mangyayari ay babalik na naman sila sa simula ng pag-iimprenta ng mga balota. Pag magpapalita muli kami ng balota, tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero kung merong muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Noong 2016 elections, hindi na nag-imprinta ng bagong balota ang COMELEC sa kabila ng nakuhang TRO ng isang vice presidential candidate dahil atrasado na sa panahon ang ballot printing, kaya pinagmulta ang mga opisyal ng komisyon. Ngayong taon lang anya nangyari na magkakaroon ng reprinting ng balota. Sa ngayon, pansamantalang itinigil ang ballot printing para maisasama sa balota ang pangalan ng 5 aspirant na nakakuha ng TRO. Ibig sabihin, magsisimula muli ang COMELEC sa pag-iimprenta ng balota dahil hindi magagamit ang naunang tinatayang 6 na milyong balota na natapos ng iimprenta. Dagdag pa ni Garcia, inaayos nila ang Election Management System o EMS ng panibagong balota na iimprenta at sa Lunes, January 20, ay target nilang mapasisimulan muli ang ballot printing. Binigyang diin ito ang most ideal o dapat na talagang makapag-imprenta na muli ng official ballots. The most ideal is really Monday, whether it's Monday afternoon or Monday evening, basta importante sana makapag-imprenta tayo sa darating na Lunes. Samantala, dahil magkakaroon muli ng ballot face template, sabi ng komisyon, aalisin na rin nila ang pangalan ni dating Gobernador Luis Chavez Singson sa balota sapagkat may panahon pa naman silang gawin ito.
Formal nang umatras sa kanyang kandidatura bilang senador si Singson kanina matapos magsumite ng statement of withdrawal sa COMELEC. Hindi rin ito pwedeng palitan o i-substitute sapagkat siya ay voluntaryong nag-withdraw. Ngayong tayo po ay magbaback to zero sa pag-iimprenta ng balota at may panahon Buhatin mo, anak. kung ngayon po gagawin, at least po, Buhatin. tatanggal pa namin yung pangalan doon po sa balota. Kay Sara. Si Singson kaya siya umatras ay dahil sa kanyang pagkakasakit at kalalabas lang niya ng paggamutan. Pneumonia, mas grabe sa pulmonya yun. Kung saan pali ako, ano ito man so magagawa ko naman lahat. Pagtulog sa tao, talong magawa kung dadali ako. Kung maaalis ang pangalan ni Singson sa balota, magbabago ang numero ng mahigit 10 senatorial aspirant na sumusunod sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming pagkakitaan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Wala na. Pag-aaralan ng Commission on Elections sa COMELEC kung maaari pang magamit at hindi na kailangan pang sirain ang mahigit 2.3 million ng mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Wala naman kasing pangalan ng mga kumakandidato na kailangang idagdag dito. Pero ang nakikitang problema ng COMELEC, bawat balota ay mayroong serial number. Meron po serialization kasi ang lahat ng balota. Naka-serialize po kasi yan. And therefore, baka kasi dumating sa punto na hindi siya mag-imprenta doon sa ibang lugar because may serial number po, may naka-serialize yung mismo mga balota. So yan po yung mga nire-resolve ngayon. Malalaman kung pwede pang magamit ang parliamentary election ballots kapag nagkaroon na ng panibagong Elections Management System o EMS. Numero unong problema pa rin sa Ayan. Ano po masasabi niyo dyan? Engineer, napakinggan niyo po. Okay, ganito lang. Una masabi, ulitin natin ha. Una, ang ating kaisipan po rito na higit sa lahat ang karapatan ng mga botante at mga rehistradong botante na tumakbo. Yan ang una nakaasalalay dyan. Yan po ay walang katumbas na halaga. Okay? Next, ang katotohanan na napakalaki ng itatapon mo na hindi na mababawi na 132 million na ginastos sa pagpaimprinta ng 6 na milyong baluta. At sa report nila, 6 na milyong baluta na po, Ma'am Shi, Aling Marie, ang naimprinta nung tinigil nila. So, ngayon, kung gayon ang pangalawang pagtingin natin, tingnan natin sa pangatlo, ang unang tanong, pinaka-importanting tanong dyan, alam naman natin na yung kahalagahan ng karapatang pagbuto at karapatang tumakbo, at yung pera ay napakalaki para ibaliwala mo. So ngayon, Yan. anong ginawa nila? Ayon sa salita ni Erwin Garcia, noong December 24 pa daw sila sana nagsimula. Na atras lang ito, naging January 6 ang simula nila pag-imprenta. So ang tanong ko, unang tanong, totoo ba silang mga abogado o hindi? Kasi alam ko, dapat pag in-appoint ka ng COMELEC commissioner, dapat abogado kayo. O di kaya kung may i-appoint na hindi abogado, dapat ay majority pa rin abogado sa loob ng komisyon. Ang puntos ko dito kung bakit ako nagsasabi mga abogado sila, dinidiin ko po yun. Bakit? Ang kasunod na pinakamahalaga po, Ma'am Si Aling Marie, ay magtatanong ka. Alam ba, may malisya ba, may motibo ba na malis o di kaya intensyon kung bakit nag-imprinta siya ng January 6? Yun. Kung ikaw po abogado, alam mo po na hindi ka dapat mag-imprinta. Yun. At hindi lang po siya basta-basta abogado. Siya ay naging din sa aking mahal na pamantasan ng lungsod ng Maynila. Naging din si Erwin Garcia sa PLM College of Law.
So lumalabas na pinapahiya ng school ko na nagpo-produce pala ng mga abogado at sa mga profesor na mga bobo. Parang gano'n ang implikasyon sa amin sa mga pamantasan kong mahal, ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Next, isa dyan sa commissioner ay din dati ng PLM College of Law. Yan po ay si Attorney Ernest Maceda na siyang commissioner din ng COMELEC. Sapagkat ang isa pa mga abogado dyan, si Attorney Socorro Inting. Kapatid po siya ng Justice ng Supreme Court. Si Henry Paul Inting. Sila po ay inappoint ni Digong Duterte. Ang isa pa dyan si Aimee Ferolino Ampolocchio na tinanggal niya ng apelido ng kanyang mister. Siguro galibanting na babae. Ang balita ko niyan ay naubos ang oras kay Bato de la Rosa. Patay tayo dyan. Ang iba pa dyan mga abogado, si Mario Casquejo, ang dami nila, puro abogado, si Ribolay na dating Chief City Prosecutor ng Manila. Ala. So ano ngayon ang inaasahan ng mamamayan na nagbibigay ng tiwala sa kanila na aayusin nilang kanilang trabaho pero hindi naman ginawa? Bagkus, nagresulta po ito. Ito ang direktang pangyayari. Nagresulta ito sa pagbasura ng 132 million na halaga ng 6 na milyong baluta na ibabasura. Hindi po magagamit. Nanggaling na rin sa kanyang bibig. Hindi po magagamit ang 6 milyon na baluta na naimprinta. Bakit po? Unang-una, hindi po nakalagay doon ang pangalan ni Mustafa Subayir na isang kandidato pagka-senador kagaya ko na binasura din siya. Kagaya ko binasura din. Paano ngayon kung lalabas ang utos sa Supreme Court, ilalagay pangalan ko, magbabago na naman sila? O, di tama Kaya, ako. kung ilalagay, sa totoo lang, nakukonsensya tuloy ako. At kung magdidesisyon man ng Supreme Court na ilalagay pangalan ko at naka-imprinta na sila, mag-manifest na lang ako sa Supreme Court, huwag na, mag-withdraw na lang ako kasi panibagong gastos naman para sa bayan. Yan. Para lang sa pangalan ko. Strategy nila yon. Yan ang nakikita ko. Ngayon, ang nagtataka ako, Ma'am Sino, Aling Marie, bali wala lang sa kanya yung gastos. Yes. Bakit ka nagmamadali? Alam mo na abogado ka, hindi ka lang basta-bastang abogado, napakagaling mong abogado. At alam mo naman na kayo yung nagdesisyon kung kailan ninyo ilabas ang desisyon sa pag-disqualify ka o pagtanggal ng kandidato. At bakit nyo ini-schedule ang filing ng candidacy noong October 1 to 8, 2024, hindi pala kaya sa oras. So dapat nag-schedule kayo noong mga June pa para may time, may space kayo sa oras. Tama. Kaya ngayon, bakit mo kami sisihin na nagsampa ako ng aking apela sa Supreme Court? Karapatan ko yun. Ngayon, sa aking kaso, sinampahan ako ng kanilang law department na nuisance candidate ako sapagkat ang aking kandidatura, pagsampa ng kandidatura ay magdulot lamang ng kahihiyan sa eleksyon. Dahil daw, paglalaruan ko lang daw ang eleksyon. At iyon naman ay kinuha nila sa katotohanan na ako'y disbarred. Natanggalan ako ng lisensya ng Supreme Court bilang abogado. So, ibig sabihin, may connection ba yan kung natanggalan ka ng lisensya at magbibigay sila ng konklusyon na magiging dahilan ako at magbibigay o magdudulot ako ng kahihiyan o paglalaruan ko lamang ang eleksyon natin? Sa eksaktong salita sa provision ng Section 39 Omnibus Election Code, pwedeng tanggalin ng COMELEC ang sinumang kandidato na yung pagsampa niya ng kandidatura ay nilalaro lamang ng kandidato at magdudulot siya ng kahihiyan sa election process. Tanong, yung isang disbarred ba ay isang dahilan para sabihin mo na
paglalaroan ko lamang ang eleksyon? Nagpapasalamat po ako kay Attorney Claire Castro na isang vlogger din na kagaya natin at dinidepensa niya ako. Sabi niya, hindi yan dahilan ang disbar para tanggalin si Engineer Toto Kausing sa kandidatura sa pagkasenado. Pero ginawa niya, siyempre, binigay nilang desisyon sa akin, nagsampa ako ng desisyon, ng reklamo sa Supreme Court, magja-January na. Kasi nga, oras na binigay nila. So kung January, yung pala mag-imprinta pa pala sana sila noong December 24. Sa Monday, nang dumating, nagsampa naman si Erese, nitong ilang araw lang. So, masisisi mo ba si Erese? At saka yung 4 na iba? So ngayon, dahil doon sa utos sa Supreme Court, yan pala, akala ko parang bluff lang nila sa Supreme Court na mag-imprinta sila. Pero sabi ko, hindi naman gagawin ito. Kasi kung abogado ka, antayin mo muna ang pasabi ng Supreme Court kung wala na silang tinitingnan sa mga kaso. Ang puntos ko rito, sa simula pa lamang, bakit hindi kayo imbis na October 1 to 8 ang filing ng candidacy? Kasi doon nagsimula ang pagbilang ng pagtakbo ng araw eh. Dapat ginawa nila mga June or July man lamang ang pagsampa ng kandidatura. Para kung may mga issue sa bawat kandidato, kung patanggal mo hindi, ay may sapat pa na oras. O ito ngayon, ano ba talaga ang dapat? Ang tanong ko lang, kasi nagsisimula sila nagkakamali eh. Ang sa pagkakamali sa akin at saka kay Erese ay dulot yan ng galit ng mga commissioner ng COMELEC at si George Erwin Garcia lalo dahil isa po ako sa tumutuligsa sa kanila na sila ay sangkot sa iskandalo ng Smart Magic o Smartmatic na siyang ginamit nila dahilan para magkaroon ng boto na 31 million si Bongbong Marcos at 32 million boto si Sara Duterte at magiging number 1 si Robin Padilla. Ayun. At mataas ang uri po ng ebidensya na nakuha namin. At ang ebidensya, bakit mataas ang uri? Kasi po galing mismo sa kanila. In-upload nila sa website nila. Therefore, para na rin isa yan na confession nila. Di ba? Kung ikaw ay nagkasala, pupunta ka sa confessional box, kung ikaw ay Katoliko, sasabihin mo sa kay Father, hingi ko ng pasensya kasi bakit ninakaw ko yung pera ng aking nanay. Mga ganun mga kwento. Siya dito, wala namang nagtutulak sa kanya na umamin. Bakit nila in-upload yung ebidensya laban sa kanila? Makikita mo, unang ebidensya na in-upload nila sa COMELEC na ginamit ko ebidensya na pwede ko sasabihin na walang duda ay yung transmission. Record sa transmission sa unang oras. Lumalabas unang oras, Ma'am, si Aling Marie. Kung nanonood kayo ng Netflix, YouTube, o kung ano mga pilob, Viva Films, o whatever, hindi ba malimit kung bumagsak ang signal? Pag bumagsak signal, umiikot-ikot, mabuffer. Ibig sabihin, mahina po ang signal sa Pilipinas para magiging mabilis na makalikom ng 20 million volts sa isang oras. So ngayon, tiningnan ko, dinownload ko yung kanilang in-upload na transmission logs. Nakita ko, Super Ma'am si Aling Marie, pwede ba mangyari na ang 10 presinto noong halalan ng May 9, 2022, ang iba ay sa Apari, ang iba ay sa Batanes, ang iba ay sa Tawi-Tawi, iba sa Sulu, iba sa Zamboanga. Pwede ba mangyari na 10 presinto sabay-sabay ang oras pagpadala ng resulta? Up to the point of the second. Ganun po ang nangyari dyan. Kaya inimbento yon. So, pasalamat tayo at merong whistleblower dyan sa loob ng COMELEC. At in-upload nila, hanggang ngayon nandiyan pa yan sa COMELEC website. Dinownload ko na lahat. In-upload nila yung detalye na kung tawagin mo ay raw data files ng COMELEC. Sa raw data files, pag marunong ka maglinis, pag nilinis mo yan, lalabas na iisang
computer ang pinanggalingan ng lahat ng resulta. Lumalabas na isang computer na yun ay may tatak na 192.168.0.2. Diyan ang galing ang lahat ng 99% na boto sa Metro Manila. Diyan ang galing lahat kung bakit lumamang si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Ang ibig sabihin lamang, isang klaro na ang boto ni Bongbong Marcos at saka ni Sara at si Ruben Padilla at lahat na ng mga kandidato pagka-senador ay nanggaling lamang sa iisang makina, iisang computer. Although, hindi natin pwede sabihin na panalo ng Abaseleni, hindi natin masabi kasi hindi natin nakita. Pero sapat na yun na basihan para ideklara na failure of election. Kaya dapat mag-election uli. Pero mahal naman yan, magastos. Anong solusyon? Ang solusyon na yung ginagawa, samahan ako sa Tiintrayo, ang hinihingi namin ay buksan lamang ang iilan ng balota, bibilangin at ikumpara sa resulta na binibigay ng Smartmatic. Kung pareho, edi saludo na kami. Surrender kami, ay totoo nga pala. Pero pag magkaiba, ay hindi diyan kami ngayon mag-insist na mayroon palang malaking sabotahian sa eleksyon. Alam niyo ba kung anong parusa sa sabotas? Life sentence. Kapag masabotahe mo lang 5,000 boto, life sentence. Ngayon, kung sinabotahe mo, panalo si ilang life sentence yun? Sabihin natin 65 million ang lahat ng boto natin. Ang sinabotahe mo, 65 million votes. So, ilang life sentence dapat iparusa sa kanila? So, tunaw na, pati kaluluwa mo doon. Bakit nagalit sila sa akin? Pagkatapos, Ma'am Shi, Aling Marie, nagpalagay din sila uli sa kanilang website, sa Comelec website, ng records ng Globe at Smart. Ng pagpadala ng resulta ko galing sa mga presinto noong May 9, 2022. Akalain mo ba ano bang nakita? Alam mo ba ano nakita ko doon? Nung binuksan ko, Aling Marie, Ma'am Shi, alauna pa lang ng hapon ng May 9 ay may resulta ng pinadala. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang butuhan, may resulta na. Yan po ay mga pruweba na walang duda. Solid evidence. Proof beyond reasonable doubt. Proof beyond the shadow of doubt. So, yan po ang aking sinisigaw lagi. Nagagalit mo sila doon, kaya nila ako diniklara nuisance. Tama. Dagdag yan. Ganun na nga yun, attorney. Siniwalat ko rin sila. Alam na alam naman po namin yun. Sa suhol. Personal ka na. Sa suhol na 1 billion pesos galing sa kumpanya ng Miro papunta sa kanilang mga Comelec officials nakapangalan sa pangalan ni George Erwin Mujica Garcia. Bakit ko nalaman buong pangalan niya? Kasi yung dineposito na $100 na tig $100 sa dalawang account sa abroad, lumabas ang resibo. Di ba pag magpadala ka ng pera sa video sa akin, lalabas, bibigyan ka ng resibo kung sino may-ari, malalaman sino may-ari ng pundo, ng account, makikita yung pangalan ko. In this same manner na nag-online deposit yung grupo ni Irise at lumabas ang resibo na ang pangalan kompleto may address pa sa Pilipinas, George Erwin Mujica Garcia. Pumasok ang $100 na deposito sa isang account at pumasok din isang $100,000 sa isang account na ang laman niyan ay kung sa peso pa 1 billion pesos. Wow. Yan po ang dahilan kung bakit galit sila sa amin ni Igay Irese. So dahil sa galit sila, ginawa nila kaming dinisqualified din si Igay Irese. Alam mo anong dahilan kay Igay Irese kung bakit nila dinisqualify? Sinabi nila, dahil nag-akusa sa Comelec officials na wala namang ebidensya, therefore, sinisira mo ang pagpatakbo ng halalan. Anong koreksyon yan? Pagkaso, ang alam ko, kinasuhan sila, hindi lang akusasyon ang ginawa ni Igay Irese. Nagsampa ng kaso si Igay Irese sa Supreme Court laban sa kanila. So ngayon, ibig sabihin, hindi po tatanggapin ng Supreme Court ang kaso kung wala kang sinumiti na ebidensya. Ibig sabihin, may ebidensya si Igay Irese.
At kung may ebidensya siya, ang tanong na lang dyan, mapagkatiwalaan ba natin ang ebidensya ni Igay Irese o hindi? Ngayon, tanging Supreme Court lamang ang makapagsabi kung kasinungalingan ng ebidensya na binigay ni Igay Irese at walang katwiran, walang karapatan o kapangyarihan ang COMELEC para magsabi na ang ebidensya na sinasabi ni Igay Irese ay puro kasinungalingan or puro invento. Nang dahil dyan sa sinabi na invento daw, dinisqualify nila si Irese. So, ibig sabihin, saan po nagsimula ang problema? Klaro, sa kanila rin nagsimula ang problema. Una, kung gusto pala nila na sapat na panahon para madesisyonan at wala ng problema kung mag-imprinta, dapat ginawa lang mas maaga ang pagsampa ng kandidatura, ginawa lamang nila July. Para doon pa lang, maaga pa lamang, mabusi-isi na kung sino dapat ba tanggapin ang kandidatura ni Toto Kausing, tanggapin kandidatura ni Igay Irese. Doon pa lang. Ang problema sa na October na, hindi sapat sa oras. Tapos nag-decision sa akin, November na, malapit na mag-December. Nagsampa ako sa kanila MR, sa kanilang in-bank. Ang tagal naman ng desisyon nila. Kung nagmamadali sila, dapat sa desisyon nila, maaga rin. Tapos, siyempre, karapatan ko umakyat sa Supreme Court. Umakyat ako sa Supreme Court. Siyempre, matagal talaga, mabagal talaga yan. Nauna nga lang mapalabas ang kay Irese. Na umaasa rin ako na magpapalabas uli ang Supreme Court ng TRO para sa akin. So ngayon, ganito. Nagsimula, maliban dyan, ang isa yung sa number 1 kasalanan ng mga COMELEC commissioners na pinangungunahan na bobo. Sabihin ko hindi bobo, kundi matalino yan eh. Hindi, sinasadya nila ang pagkakamali. So pangalawang issue ko ay dahil sa abogado sila, alam nila ang mga dahilan kung ano ang mga rason na dapat tanggalin ang tao na kagaya ko ng kandidato, kagaya ni Irese. So, alam nila pala, dapat hindi nila tinanggal si Irese kasi wala sa batas yung katwirang ginamit nila. So, ibig sabihin, may pangalawang mali sila na ginamit nila na justification ang mga bagay na hindi inuotorisa ng batas. Wala sa batas yan eh. Sa akin, wala rin sa batas na pag-disband, bawal ka na. Tama. So, the fact na ginawa nila yan, sila rin may kasalanan. Tapos, dinugtong pa nila kasalanan, naghabol kasi na kumita. So, kailangan i-imprinta na para kumita na kailangan nila ng pera. May commission kasi sa bawat kontrata sa imprinta eh. So, bumili sila ng papel, supply ng papel. Sabihin natin, ang nag-imprinta ay National Printing Office. Opisina ng gobyerno, hindi sila kikita dyan sa kontrata, kundi doon sila kikita sa mga papel at saka mga ink na gagamitin. Nagmamadali para hindi na mabawi. So ngayon, ano nangyari? In-schedule na nila December 24. Pagkatapos, i-schedule na ulit January 6. Yung pala nag-imprinta January 6. So anong resulta? Nang nagpalabas yung January 14, ng TRO Supreme Court. Ano nangyari? 6 na milyon na ang na-imprinta. At 132 million ang ginastos. Saan natin pupulutin yan? Saan natin paano may ibabalik sa kaban ng bayan? Pera natin ng mga mamamayan yan. Hindi yan pera ni Erwin Garcia. Kaya I demand, Ma'am Shi, Aling Marie, dinidemand ko sa kanila, ibalik nila ang 132 million na pera ng tao na ginastos nila sa kanilang kagustuhan ng mga kabubuhan. Tama yan, Torne. Isigaw na pa yan. Matapos lang ito, ha? Ma'am Si, matapos lang itong termino nila na matanggal, mag-retire na sila sa COMELEC, kakasuhan ko sila ng plunder. Lahat sila. Ay, may ano po pala ako. Isigaw natin yan hanggat maaga para di makalimutan ng tao. So, yan po ang akin. Hopefully, bago ko bitawan, nais ko lang sabihin na mag-usap muna sila ulit ng mga kasama niya. At i-delay nila at least by 2 weeks or 1 month ang pag-imprinta. Hindi pa naman mahuhuli yan. Bakit? Ganito lang kasimple yan, Ma'am Shi, at saka Aling Marie. Kung marami ka ipapasirox,
20 na cream kakapal ang gusto mo i-Xerox, ano ang gagawin mo na sa isang araw matatapos ang lahat ng Xerox? Halimbawa, magpagawa ka ng tig 10 kopya bawat isa. Eh di, pumunta ka sa 20 rin na Xerox na nagpapasirox, sabay-sabay, labas. O di, kanilang gagawin, magkontrata uli sila ng 3 pang print, mag-imprinta. Para mabilis. O sa ngayon, katibayan lang po yan, Ma'am C, na tama na to ang kahungkagan. Huwag na tayo mag-automate kasi kung automated, kung ang ating eleksyon, kung electronic ating eleksyon, electronic din ang dayaan. Mas maganda bumalik tayo sa dati kahit medyo matagal. At least natin namin mga abogado kung paano sila nandaya sa unang style na eleksyon. Yeah, maganda po talaga yung mano-mano. Finally, I just want to emphasize, Mr. Erwin Garcia, you violated Section 3, Paragraph G of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is Republic Act 3019. In what you're doing, in causing undue prejudice, sa Section E yun, Paragraph 3E, sa causing undue prejudice to the government. Undue ang prejudice. Bakit? Nasaktan ang Pilipinas, ang estado natin ng 132 billion. Tapos pwede mo rin sabihin yan, entering into grossly disadvantageous contract that is disadvantageous to the government. So nakontrata din siya sa pag-imprinta. Kaya dyan siya papasok. At magiging malversation din yan. Ang minimum na parusa sa plunder, para tawagin plunder, ay 50 million ang kinulimbat. Ang lakas mangurakot ni Garcia, no? So ilan yan? Mahigit sa 2 plunder yan. Laki nga o yan ang nasabi ko muna. Ang gusto ko lang sabihin na at this point I am declaring na kakasuhan ko siya una impeachment. Number 2, kakasuhan ko siya na naka-standby lamang silang lahat ng disbarment para matanggal sila pag sa roster ng mga abogado. Hindi nila ginamit ang pagiging abogado nila. Kasi kung abogado ka, Ma'am Shi, Aling Marie, alam mo kung gaano matagal nagdidesisyon ang Supreme Court. So dapat magbigay ka ng space, ng time, allowance. Tagal nga. Kaya naman sabi ko, you should know better. Kayo naman. Bakit ang tagal ng mga desisyon, attorney? Ako. May tanong lang po ako, Tony. Di nga po ba, sinabi kanina ni Erwin Garcia, sabi niya, sana naman, di naman niya daw pinangungunahan ang Supreme Court na wala na lumabas na TRO. Eh, paano yan sa Monday, magkapa-imprenta na naman sila ng bago? Eh, paano po kung sa Tuesday lumabas ang pangalan nyo sa TRO engine na Toto? Ano po gagawin? Uulitin na naman? Kasi hindi lang naman po siguro kayo nag-aantay ng resulta ng TRO, di ba? Marami pa po ng mga nuisance candidate na nag-file, di ba? Alam mo, sasabihin ko pa rin ulit, bilang abogado, alam niya yan na may pwedeng mangyari. Dapat na possibility na may ilalabas sa TRO, dapat hindi pa siya mag-imprinta. Bilang abogado ka, alam mo yan. At kung susugad mo yan, sa totoo lang, hindi sila nagpaalam sa Supreme Court na mag-imprinta na sila. Kaya dyan sila ngayon. I will move for contempt. Isa-cite sila in contempt. Kaya gagawin ko, ipapasok, isubmit ko bukas habang nag-usap tayo dito. Ay, kaya nga po yung kaninang nauna ko na bago po kayo dumating, napag-usapan na po namin ito ni Aling Marie, ng mga katropa dito kanina, no? Na yun nga po, nagtataka ako na bakit nagpa-print agad si Erwin Garcia considering na alam niya na maraming nag-file ng sa Supreme Court. Diba po? Dapat inantay niya yon. Inantay niya kahit na yung nag-adjust sila, di ba? Bakit dali-dali? Bakit dali-dali? Oh. So, ayun nga yung nangyari, lumalabas
Yung 5, yung Anything- isa sa national, yung pinakamahalaga. O di ang daming nasayang na pera. Lalo pa po yung mga sumusuporta sa mga yung nag-volunteer. Kagaya namin, nag-volunteer kami, nagpagawa kami ng t-shirt sa aming mga kandidato. O, pati sa inyo, meron na, kauna-unahan kayo, Engineer Toto, alam niyo yan. Tapos napagawa kami ng t-shirts. Mabuti na lang, hindi nahagip yung number ng aming kandidato. Eh di ko nagkataon, buburahin yun, uulitin na naman, tatapalan. Di ba po? O, kung sa Monday, magpapa-imprenta na naman sila ng bagong balota, may lumabas na TRO na naman sa Tuesday, Wednesday. Ano gagawin? Uulitin ulit? So, ilang milyon na naman ang uubusin? Yun lang po ang aking ano dyan. Kaya sabi ko, tayo mga ordinaryong tao lang tayo, pero tayo, naiisip natin yun. Diba? Ikaw, Aling Marie, ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay dito. Ano na yan? Okay. Ano na yan wala nang pakialam Okay. yan sa pera ng bayan si Aling Marie. lustay na lang ng lustayan. Iniisip niya gumastos mula sa pondo ng bayan. Pero pangungurakot nila, maraming klase kung Ganito saan ang sila gagawin ko. makakapangurakot. Para masave ko ang pera ng pamahalaan, ay magpapile po ako ng motion bukas. Hihingin ko sa Supreme Court na utusan muna ang COMELEC na huwag magpa-imprinta kung mayroon pang gagawin ang Supreme Court. At kung wala sila gagawin, sa kanila utusan na sige, pwede na kayo magpa-imprinta. Dapat na na lang Supreme muna. Court Tsaka ang mag-uutos. File ako ng motion na cite sila in contempt. Ano ibig sabihin ng contempt? Pwede silang ikulong ng Supreme Court sa pagsusuway sa mga pagpasaway, gagawa naman halimbawa, may gagawin, yung pagpapanguna nila. Kaya yan po ang magiging kasalanan nila dyan. Magpapile ako definitely bukas ng motion because of this. Ganito lang kasi gusto ko na hindi na masayang pa uli ang pera ng pamahalaan. Tama. Tapusin muna lahat yung hapon Sabi ni Jano Robles, hindi po impeachment lang ang kasalanan, plunder po ito. Makukulong sila dapat. Alam din naman ang korte yan kung Yan kailan ang masasabi ko kakailanganin yan. May tutulong ko sa ating bayan, mag-file pa ako ng motion para wag muna sila kasi balak nila magpa-imprinta na naman sila Monday. Sa Monday Pera ng po. bayan po kasi hindi nila pera. Nagtataka ako bakit ginagawa na parang laro lang. Parang baliwala sa kanya. Bumibili lang Parang wala tayo sa dito kanya ng yun. puto, pandesal. Hindi po. Tapos po, engineer, ang Ang sabi niya po nakasalalay po kanina, rito ay kinabukasan ng bayan. Nandyan sa balota nakalagay. Number 2, yung pera ng bayan na ginagasta ninyo sa walang kwenta at hindi na maibabalik dahil sa inyong kabubuhan at kagaguhan at sa hangad ninyo na makagahiganti sa akin at laban kay Irese. Alam nila, Attorney, na kaya ganyan yung mga yan. Meron na yung ipapanalo kahit wala pang eleksyon, may panalo na sa Mas kanila. mauna pa dapat sila kay Sara Duterte. Sobra-sobra. Mas masama pa sila kay Sara Duterte. Si Sara Duterte, 125 million lang ang ninakaw. O sila, 132 million. Pati kinabukasan ng mamamayan, ninakaw nila. Ganun na talaga sila, Attorney. Kasi ang may problema dyan, na may kasalanan dyan, yung mga pumili dyan kay Garcia na hanggang ngayon nandiyan pa rin kahit puno na ng reklamong tao. Wala, hindi nila tinatanggal yung hudas na yan eh. Naku, Mario Joseph. Kung sa isang reklamo ba naman ang mamamayan eh, tinatanggal agad nila yung sakit ng ulo. Tapos, di ba? Wala eh. In-spoil nila si Garcia. Yan at Diba, yan ang ano nakupo dyan. di ba anim yung nasa COMELEC? Happy yan sa kita ng nakaw. Isa si Erwin. Hindi, tsaka ang masakalap nito,
Inamin pa ni Erwin Garcia kanina na saan, ano sabi niya? Na kung meron na naman dumating na bagong TRO, back to zero again. Ganun lang sa kanya, back to zero again. Kung may dumating na bagong TRO, bagong kandidato, back to zero again. Ano yun? Ganun lang sa kanya yon. Yung pera, yung sasayang na pera, yung nasisira mga balota na pera, pinaghirapan niya ng taong bayan, ganun lang, back to zero, ganun lang ang komento mo. Kapag naglabas na naman ng bagong TRO, kaya ang pakiusap mo sana, wala na. Paano nga kung meron ulit, Erwin? Sa Lunes, magpapa-imprenta na naman kayo. Ilang milyon na naman yon. Ay. Wala sa kanila yung pera natin. So, anyway, ulit. Ginagawa na nila ng paraan yan para malamang yung kandidatura ni Attorney Toto. Inaano talaga nila para huwag na maihabol. Maling Mare. Ang nangyayari po ito sapagkat hinayaan natin na magkaroon ng pagtatalaga o pag-a-appoint sa COMELEC na mayroong conflict of interest. Bakit ko nasasabi na may conflict of interest? Biro mo, abogado siya ni Bongbong Marcos sa kasong sinampa laban kay Leni Robredo at natalo sila kay Leni Robredo. Nung binilang ulit, mas lumamang pa si Leni Robredo. So ngayon, dahil naging abogado si Bongbong Marcos, ang unang kasalanan dito si Bongbong Marcos. Bakit niya nag-appoint ng mga tao na naging abogado mo? Siyempre, pag naging abogado mo ang isang tao, ang abogado po, para sa kaalaman ng lahat, may obligasyon po sa mga kliyente na huwag ihayag sa madla o huwag isa publiko o huwag ibulgar ang mga sikreto ng client. So ano bang sikreto ni Bongbong na meron siya na nilahad niya kay Erwin Garcia? Hindi natin alam. Pero the fact na si Erwin Garcia ay hindi niya kayang kontrahin si Bongbong Marcos dahil naging kliyente niya kasi labag sa batas ang kumontra siya sa dati niyang client, ay naggumawa sila ng posible na magbabanggaan ang interes ng bayan para maging malinis ang halalan at ang interes ni Bongbong Marcos na mandaya. Ganon po ang number one problem natin. Siyempre gusto ni Bongbong Marcos na mandaya para ipapanalo niya lahat ng mga kandidato niya sa pagkasenador. Yan po ang epekto ng conflict of interest. Pinapaliwanag ko lamang para maintindihan ng bayan na nagtatanong, ano ba yan? Mahalaga ba yung conflict of interest? Sobrang halaga. Ang conflict of interest ay sapat na basihan para matanggal sa trabaho ang tinalaga ng isang opisyal. Kaya ang conflict of interest ay naroon lagi sa tinatawag na mga appointment ng kamag-anak. Mayor ka, in-appoint mo kung anong pwesto mga kamag-anak mo. May tinatawag yan nepotism. Ang nepotism is award na magkakamag-anak na hindi niya pwedeng kontrahin ang kanyang kamag-anak. Kasi ang nagbabangga ang interest dyan, interest ng publiko versus interest ng nag-appoint sa iyo. So, ganun po nangyari. Kaya, aside from contempt na isasampa ko bukas, magsasampa rin ako ng TRO para sa pagpa-imprinta ngayong Lunes. Next, at magsasampa rin ako ng petition na magkuwaranto laban kay Erwin Garcia. Bakit? Ang rason ko, conflict of interest. Nakasulat po yan sa ating mga batas kasama ng Republic Act 6713, yung laging paboritong sinasite ni Kaper Silapid na Code of Conduct of Public Employees and Ethics na hindi pwede na magka-appoint ng isang tao kung iyan ay kamag-anak mo, kung iyan ay abogado mo, kung iyan ay kasosyo mo sa negosyo. So yan, kasama diyan sa isasampa ko yun.
susulat ako sa Office of Solicitor General na magsampa sila ng kuwaranto laban kay Erwin Garcia, na tanggalin si Erwin Garcia bilang COMELEC commissioner kasi mayroong conflict of interest. So, yan lang muna siguro masabi ko sa ngayon para naman ay maipaglaban natin ang kapakanan ng bayan, ang pera ng bayan, ang posible na ang pinakamalaking pinaglalaban natin at ang kinabukasan ng bayan na nakasalalay sa mga baluta. Ay, nga po pala. Nga po pala, yung, di ba, yung 5 naandun pa sa COMELEC, di ba, taga Davao lahat yon? Taon ni Duterte, tinanim ni Duterte doon. Hello po. Hindi ata ako narinig. Narinig niyo ba ako? Hello? Ay? Nakamute ba ako? Ano? Hello po. Andito lang ako nakikita. Nalulobat na ako, Neng. Pagtatapos na rin po tayo, isang Nakikinig tanong ko na ako. lang kay Yun nga po, yung, Hindi, di ba, narinig kita. yung nakapwesto po sa COMELEC, di ba tao ni Duterte lahat yun? Baka kaya malakas ang loob ni Sara Duterte tumakbo sa Malulubat ka na. 2028. Sige, kumuha ka na ng charger, isaksakan mo muna cellphone mo. Ayan, okay. Attorney, sagutin. Ano raw yun? Sabi ni Ma'am Shi. Ano ba ako? Nakamute. Para tayo Hindi, narinig ka namin. O, ikaw na nga lang, Almarie. Hindi nga matanggal-tanggal si Garcia dyan, nakakapagtaka nga. Hindi ka Ngayon si nakaka- Marcos hindi ka- lang nakaupo. Ah, Si Marcos na nakaupo ngayon, bakit nandiyan pa rin yan kung tanim yan ni Duterte? Ano ba talaga ang kababalaghan dyan kay Garcia? Lima yun, taga Davao lahat yun. Tarantado talaga eh. Mga taga Davao lahat yun. So, yun. Kaya nga to, kanina, nung pagpasok nitong balita na to sa UNTV, sabi ko, taga, tayo kauna, makakasagap nito. Ilagay yung taga Davao dyan, si Ampolokyo, si Firolino, Aimee Firolino. Si Socorro Inting, taga Davao yan. Taga Davao nga po lahat yun. Hindi ko na kilala yung iba, pero taga Davao yan si Socorro Inting na commissioner. Taga Davao rin yan si Ampolokyo, si Aimee Firolino Ampolokyo na girlfriend ko noon ni Bato de la Rosa. Tapos ang iba, si Erwin Garcia ay inappoint ni Duterte yan bago manalo si Bongbong. Ang mission niya dyan ay papanalunin si Bongbong at si Sara. Kaya siya inappoint. So nung naging presidente na si Bongbong, ginawa na siyang chairman ni Bongbong. Pero dati, bago siya chairman, ang nagtalaga sa kanya si Duterte. Kasi ang mission niya kay Duterte ay ipapanalunin niya sa pamamagitan ng Smartmatic si Sara at si BBM. Pati mga kakampi. Kaya nga, noong 2019 election, na diretso sa Inidoro yung 8 na kandidato ng oposisyon, yan din ang ginawa nila. Yung Sila smart tumira. budget na ganong sistema. Ganon lang po ang pinakatotoong pangyayari. So ngayon, ang tanong ko po sa mga bayan natin, mga nanawagan, sa totoo lang, iniisip ko, tanging iglesia na lang makapagpatawag ng mga rally na maraming dadalo. Kasi sa totoo lang, sawa ng tao, paulit-ulit na lang. Meron pa. Wala pang Nakita perang natin tao na kahapon. pamasahe para pumunta sa rally. Saan kukuha ng pamasahe? Sasakay ka ng bus, sasakay ng jeep, sakay na alangan na maglalakad ka. Kung galing ka Quezon City, maglalakad ka lang ba papunta kang Luneta? Bakit po yung pink yan wave? po ang pinaka-problema natin sa bayan natin. Hindi. Ang pinaka-solusyon na lang dito, Aligbare, Bamshi, ay kahit hindi na ako mananalo pagka-senador, gagamitin ko lang ang aking utak. Lagi na lang ako magki-question laban sa kanila sa Supreme Court. Sa Supreme Court na lang ako pupunta. Kasi yan ang alam kong laban na hindi nila ako kayang pigilan.
Ganun lamang po. Basta isa lang aking pangako na kung magbibigay man ng TRO Supreme Court ng dahil sa akin, mag-withdraw na lang ako para hindi na babaguhin ang baluta. Nasasayang ako sa pera na napakalaking gastos. Alam nyo, si Engineer Toto, sa totoo lang, marami na ito sinakripisyo eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ay, yan, wala na sound. Oo, ayan. Ang hirap ng ganon. Diba? So anyway, mga sakripisyo natin ay hindi ko pinaghinayangan yan kasi nilaan ko naman yan, inaalay ko yun sa ating bayan. Kagaya kung mahal mo ang Diyos, inaalay mo sarili mo. Parang ganun lang yan kasimple. So next to God, country. Ganon tayo. Next to the country, dapat bago natin sarili. Kaya may tinatawag na bayani. Ang mga bayani po yung umuuna sa kapakanan ng bansa bago sarili. Ang problema sa atin ngayon, una muna sarili, bagong iba. Yan po ang nangyayari. Kaya huwag niyong iboto ang mga taong makasarili. Ngayon, ang aking pakay siguro dito, Ma'am Shi, Aling Mare, gagawa tayo, maglista tayo, mag-usap-usap tayo kung sinong iboto ng mga senador. At lagyan natin ang dahilan bawat senador bakit natin gusto iboto. Parang meron na ako dito. At magkagawa din tayo ng listahan kung sino ang hindi dapat iboto, mga senador at iba pang mga kandidato. At gagawa tayo lagi nating ikukulab na ito ang dahilan kung bakit hindi dapat iboto ang mga ito. Yan ang gagawin natin na makatulong tayo sa bayan na makapag-desisyon kung sino ang dapat iboto. Yun ang pinakamalaking tulong natin sa ngayon na magagawa natin. Kasi hindi po natin maiwasan na ang kinabukasan ng bayan ay nagsimula po sa baluta. Yan ang katotohanan na hindi natin maalis. So, kung nandiyan kung sino panalo, siya mag-a-appoint ng mga tao uupo sa bawat pwesto. So, kung i-appoint niya ay puro korap, dahil din yan sa kanyang pagiging korap nang tumakbo siya, nanalo siya, kung korap ang nanalo, korap din ang i-appoint nila. Kaya tama sana yung mantra ni Noynoy Aquino. Ani Noynoy Aquino nung araw, walang korap kung walang mahirap. Maganda sana yun. Kaya lang, hindi niya nakita, marami din siyang in-appoint na puro korap. Yan ang nangyari. Which is, kahit sino naman tao, wala kang kakayahan para basahin mong utak ng isang tao kung magkawatan o hindi. So, anyway, andito na tayo ngayon sa problemang ito. Wala tayong ibang solusyon kundi mag-isip kung paano solusyon. At sa pamamagitan ng kaya po natin solusyon ay magbibigay tayo ng edukasyon. Pagkaisa si Garcia, yun na lang ang solusyon dyan. Tayong mamamayan ang magpalit ng tao sa Comelec. Sino-sino ang bumoto. Pero at least, may bigyan natin sila ng informasyon na magbibigay sa kanila ng tamang desisyon pagdating sa halalan. Importante lang po, tama lang ang desisyon sa halalan at gaganda na ang buhay ng bayan. Gano'n lang po. So nakikita ko naman, sa 2025, ang dami tayong mga magagaling na kandidato, no? Parang yung sa Ocho Dumerech sa Enidoro sinasabi nila. Yung sa 2025, ang dami-daming magagaling, you know? Kung kumpara sa kandidato na mga nasa administrasyon at ng mga DDS, walang-wala naman silang binesa sa lahat ng mga oposisyon na kumakandidato. Swerte nga nila, hindi pa napasama si Engineer Toto eh. Eh talaga yung inaabangan ng marami sa debate. Dalawa sana sila ni Luke Espiritong gigrill sa mga bastos. Sayang talaga eh. Sayang, pero Idvale, meron pa tayong isang matapang din doon. No? Dalawa na sana yung gigrill eh. No, si Attorney Engineer Toto Cosing at saka si Luke Espiritu, babanatan nila si Kibuloy sa debate, di ba? Di bale, Engineer, baka malay mo sa 2028. Isa-isahin na natin lahat yung korap na yan. Pagkaisa na ng taong bayan, hindi
Lahat kasi ng kaso na dinadaan sa papel, napakabagal, napakatagal. Tapos na ang mga pangyayari, wala pa, hindi pa nahatulan yung mga hudas na yan. Dapat yan, pinagkakaisang talaga ng taong bayan para lahat ng umuupo dyan sa Siguro gobyerno, magkikisuhan madala-dala. tayo. Pa. Ma'am Si, tsaka Aling Marie. Po. Okay, Gusto Torny. tayo ng ano, bote dyaryo, bilhin natin ng papel na lahat na yon. Per Sayang kilo, yung mga 10 pesos yun. per kilo. Magkano per kilo nung ano? Yes, wag na sabihin niyo kay Garcia, wag na i-shred yung ano. Hindi, malay niyo naman, engineer, hindi naman Para naman, hindi yun. kahit papano, hindi masayang ng kumilik. Naku, 10 maniwala pesos kayo lang si kilo Jeffrey nun. dun. Ibebenta yan dyan sa ungpin per kilo. 10 pesos lang kilo. May pag-asa tayo sa 2025, wag lang tayong dadayaing muli. Wala, may daya yan. 10 Kaya pesos nakakatamad ang kilo. bumoto. Hindi ako excited sa butuhan eh. Excited ako matanggal si Sara eh. So kung Ayan nga may pala. 1 million kilo yan, kikita tayo ng 10 million. Kulang pa Ang rin 10 po. million kikita natin, ibigay natin sa bayan. Atty, hindi bibigay ni Garcia yun. Kanya yun. Siya magbebenta nun. Pera yun eh. Bote Jalio Garapa. Ay nga pala po, engineer, sasama po ba kayo sa 18? O sige, i-plug nyo na yung ano nyo sa 18 kasi kami taga-panood lang. Dito lang kami. Bubuksan na lahat ng gadget para sa inyong live sa 18. O sige po, Mga sino? kapatid, Alimari. sumama na kayo sa ating impit Sara sa January 18. Kailangan matanggal si Sara Duterte. Tama na para mabawas-bawasan na yung nagmamanok-manok kay Garcia. Manok nila si Garcia eh. Pag nabawasan na ng amo si Garcia, hihina na yan. Kaya sama na kayo. Sa 18 po, alauna ng hapon, itakits po tayo sa People's Power Monument sa EDSA. At doon po ay ilabas nyo ang lahat ng galit nyo sa mga nanloloko sa atin sa gobyerno, unang-una na si Sara Duterte. Yan lang po, mga kapatid. Love you all. Torny, ano masasabi niyo dyan sa tarp ni ano? Tinan nyo, gustong-gusto ko talaga. Hinihingi ko na yung Ali Marie, akin na yan. Tapos. Ang ganda ng tarpaulin niya, oh. Tinan nyo po. Okay. O yan. Kopyahin mo lang, screenshot mo na lang. Anak ko, nag-layout yan. Ang ganda eh. Gagawin kong cape. Si Shane na nag-layout niya, Neng. Oo nga eh. Ilalagay ko yan doon sa aking, kwarto na pinag-aanuhan ko. Pinaglalaiban ko. Ang ganda. So yan, maraming salamat ha. Maraming salamat, Engineer at Aling Marie. Talaga ito, nung nakita ko itong lumabas na balita kanina kay Erwin Garcia, mainit-init pa, talagang kontak ko si Aling Marie, kontak si Engineer Toto. Sabi ko, sana gising pa. Okay. O yan, talagang gusto pong matalakay niyo po to. Thank you, Reneng. Hindi tayo titigil ng banat hanggat may natitirang tiwali. No? Lalo na, dapat inuuna talaga yung COMELEC kasi dyan nagmumula ang pag-upo ng mga hudas sa gobyerno. Hindi ko talaga lubos maisip yung nagastahan tayo ng ganong kalaking pera para magpa-print, considering na alam naman nila na mayroong inaantay na lalabas na TRO. No? Kung meron, kung wala, dapat nag-antay-antay sila. Pagkatapos, ngayon, magpapa-imprenta na naman sila sa Monday. Alam nila, mayroon pa nag-iintay, baka may dumating pang TRO. Ang sabi ni Erwin Garcia, back to zero. Uulitin ulit. Gagasta na naman ng milyon-milyon sa papel. Isipin niyo po yan. Yun lang po. Ako'y talaga
Oo, nakakagigil talaga yun. Po talaga lubos maisip yan eh. Kanina gigil na gigil po talaga ako. Tayo mga normal na mga mamamayan, naiisip natin yan. Normal na tao, hindi tayo mga abogado, pero tayo naiisip natin na bakit ginawa yan. Walang Naalam- hiya talaga yan, mga hudas na magnanakaw na yan. Nakakapangatal. Yung ganun-ganun lang, baliwala sa kanila yung milyon-milyon na nasasayang na pera. Mapapa-imprenta na lang ulit. Yun ang sagot niya. Parang walang problema sa pera eh, no? Kakawa na tayo, no? Nakakapangatal. Ang dami mga bata dyan sa Rose Boulevard nangihingi, namamalimos, nangangatok. Tapos yung milyon-milyon, ginasto sa papel, ganun-ganun na lang. Ay. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsama ngayong gabi ha. Pasensya na kayo, alam niyo naman si Ma'am Shi, pasulpot-sulpot. Minsan lang ako, pag gusto ko talaga yung topic. Ayan. Okay, Neng. Salamat na marami din. Maraming salamat po. Pero andito pa rin ako, lalaban pa rin tayo. Eh, nga ganyan si Engineer Toto, minsan yan makulit. Hindi namin pababayaan yun ni Aling Marie. Dito lang kami lagi sa likod. Kami yung angel. Tama ka. Minsan gusto na namin ni Aling Marie pingutin sa tenga. Ang kulit mo talaga. Tama. Oh, pero alam namin yan, siyempre. Ang daming demonyo sa gobyerno, visit. O siya, sige na po. Nagpaalam na kanina pa. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Sige, Neng. Salamat. Attorney Neng. God bless po. Maraming See you. Magkita-kits lang tayo sa Saturday. Yes po. Okay. Thank you Sige, so much. I love you all. Salamat sa mga nag-comment. Manood po kayo at ang pwedeng umattend at ang manunood ay manood. Salamat po. Makisigaw rin kayo kahit sa social media. Salamat mga kapatid. I love you all. God bless. Ayun. Tingnan nyo. Alam niyo si Ma'am Shi, kahit ganitong parang kabot napasulput-sulput. Ayan. Nag-collab lang kami. So, anyway, taxpayers money yung 132 million. Ibig sabihin pala, tama, no competition ni Haigyo, CP. At bali, kanina may delay, latency delay ang kaninang live namin. At 22 pesos per ballot. Tama ba? 22 pesos. Bet Zapata, good day po, Attorney Toto. So, anyari, Sir Rich Sylvester, sama din po ba? O, nakasama si Rich Sylvester, pero pangalan, Erwin Tulfo nilagay. So, Jaime Romero, kailangan bantayan mga pag-dispose ng naunang balota. O nga, baka gamitin yun sa Pandaraya, Ruda Saruna, hanggang dyan na kumulik ay at Smartmatic, may Switik, mga sindikatong salot. Juliana Critchfield, hindi lang si Sara. Juan Esteves, masyadong atat kasi si Erwin. Jaime Romero, kailangan bantayan ang Juliana Critchfield, bakit si Gadon? Noon hindi nuisance candidate, disbarred din. Ilsa Roda Santos, Kaka-Albig Kuya, rally lang siya para sa kapayapaan ng IC o interest ng China. Ay, huwag na natin kontrahin kasi parang kung ako tanongin, parang religious war, ayoko maging religious war yan. Kung ano man nangyari yan, let it be. Kung ano mangyari, do your thing. If you believe in that, okay. If you don't believe in that, okay. So, walang matinong eleksyon, sabi na. Si Mario Torres, wala nang katapusan yan. Dapat din na yan na-appoint. Okay, tama po kayo. There is delay in transmission. Tama po kayo. Hugh CP. John Ray Gargarita, kapag lumalabas ng TRO, attorney, Toto, pwede na siyang sumasali. Hindi. Volunteer ako. Kung na-imprinta na, volunteer ako. Mag-withdraw na lang ako para hindi na magagastos ang pamahalaan. So, Waldenberry, winianak, dapat dyan kay Erwin Garcia, palitan ng iba o kaya disbar. Dapat lang
Nino mag-file ka ng motion. Gagawin ko na ng motion pagkatapos nito. Baby De Castro, good evening. Engineer Toto Kausing. God bless po. Ingat po kayo lagi. Tapos Jasmine Celso, why po his appointment alone to the commission is conflict of interest. Tama po kayo. Rodo Sarona, Alex Ulin, Johnny Carcarita, Jano Robles. Tanungin mo si Mima Alicia para pro BBM yan. Okay. Sino pa bang iba? So hanggang dyan lang muna, no? At ako'y mag-out muna. Carmen Calpo. Sino pa? Si Luzmin on TV, Roberto Filemon Injapi, Virginia Parkinsons, Posimon Ogano, Dada. Magkakaso ka ulit, Katoto. Need ba? Opo, kailangan ko talaga Dada ng pera. Kanina, isasampa ko na sana yung pangako sa akin na magbibigay ay kulang pa. Isasampa ko na kanina pero ipakita ko sa inyo tapos na po. I-upload ko lang dito siguro yung reklamo. Paano ba? Para makita ninyo, i-upload ko para makita ninyo ang reklamong sinampa ko laban, isasampa ko bukas. Nakatulog ako kanina. Isasampa ko bukas laban kay Erwin Tulfo. Ito po. Petition. So ito yung petition. Gusto ko makita ninyo. So ito, i-present ko sa screen yung petition na napanotaryuhan ko na at nakatulog lamang ako at isasampa na po bukas. Ito po yun. Yan po ang petition na isasampa natin. Petition for disqualification of Erwin Tisiba Tulfo. At isasampa po yan sa Commission on Election. So yan, nakalagay ng pangalan ko dyan, pangalan ni Erwin Tisiba Tulfo, causes for disqualification. So the first cause of action against the respondent is he is disqualified from running for senator in the May 12 because he was convicted of 4 counts of libel. O yan, libel ang una. Tapos, the second cause of action is US citizen siya, American citizen. So, kasunod, ito, ang kaso ko sa kanya ay political dynasty at saka lack of qualification sa ilalim ng Section 26, Article 2 ng ating Konstitusyon. Third case is disqualification by means of violation ng political dynasty. So yan po, nakahanda na, isasampa na lang po bukas. So magandang gabi po sa lahat at kita nyo, sana matulungan nyo po ako, mapadala nyo ako sa aking, dito po ang aking dito nyo papadala sa GCash ko o di kaya sa bank account numbers ko. Ito po yan. Mamili lang kayo dyan kung saan nyo padala. So, magandang gabi po sa lahat. So, yan po ang ating kaso.
Okay. So sinasabi ko to sa argumento ng political dynasty, sinasabi lamang ng Constitution ay may, as may be defined by law. Ibig sabihin, hindi kailangan ang law para makapag-desisyon ng Supreme Court na may political dynasty nga. Ganun lang ho kasimple ang ating kaso dito. So magandang gabi po sa lahat at ako'y mag-out na muna.